Magandang hapon po sa inyo, Sir Rolly at Ma'am Melinda. Magandang hapon din po. Nabangga daw ang inyo pong tirahan. Opo, sir. Bali po, nung December 7 po, 4:30 ng hapon po, nasa bahay din po ako noon that time. Tapos po, lumabas po ako kasi tumawag po yung asawa ko na nasa trabaho. Naiwan po yung dalawang anak ko tapos isa ko pong kumamangkin. Noong pong paglabas ko, umano po yung sasakyan doon sa bahay namin. Sapul na sapul po yung bahay namin. Yung pamangkin ko po is nahulog po. Galing po doon sa sopa na kulay green, nahulog po hanggang doon sa baba. Mukhang binagyo yung bahay nyo dito. Talagang parang giniba lahat ng ano. Opo, sir. Na lang po yan, sir. Nakasandal na lang po siya sa mangga. I suppose, sobrang bilis nung Opo, sir. sasakyan dito. Nawala na siya ng control. So, anong oras po yung nangyari to, sir? Mga 4:30 po ng hapon, December 7. Okay, buti po at wala pong injury sa inyo. Meron po, yung pamangkin ko po na si Joe Mark Velez, 6 po yata antay, tapos natanggalan po siya ng ngipin. Tapos yung dalawa ko pong anak is nagkaroon po ng mga pasa. Kamusta po itong mga bata? Naka-recover naman na po yung mga bata. Nabayadan naman po yung ospital ni Sir Juanico. Kaso lang po, inaano ko po kasi yung bahay namin, sabi ko sa kanya, masyado na pong risky tumira doon sa bahay kasi nga po pag nabagyo, katulad last week po, may bagyong dumaan, hangin lang po siya, pero pag nahangin po, nagalaw po yung bahay namin. Okay. Para po siya magkukulap. Siyempre natatakot po kami na magtatrabaho po ako, naiiwanan ko yung mga anak ko doon. Sana Sir Juanico, gawan nyo na ng paraan para mapagawa yung bahay namin kasi po medyo risky na rin. Nakakausap nyo naman po Opo, yung sir. Driver. Kamusta naman po yung pakikitungo sa inyo? Nung usapan po namin kay kapitan po sa barangay po namin, nag-usap po kami na sasagutin daw po nila. Kaya hindi na po kami ng file ng kaso kasi nga po, nagkausap na po kami na magkakaayos. Nagkasundo po kami na babayadan niya po lahat yung danyos, pati po yung bahay, pagpagawa. Tapos yung mga gastusin doon sa ospital ng mga bata. Nabanggit po ninyo, sir, no, na sinagot naman po yung hospital expenses. So, insofar as that is concerned, okay po kayo dyan. Okay po kami. Ang issue ngayon is yung sa bahay. Sa bahay yung po, sir. Yung pagpapa-repair. Ano Pati pong po yung balita po gamit. dyan? Ang ini-insist niya po ngayon, insurance daw po magbabayad. Pero nag-usap po kami niyan, nung sa kapitan po, sabi ko, hindi po ako sir papayag na sa insurance niyo yan. Kasi alam ko, may process po yan. Medyo matatagalan po yan. At meron po bang binigay sa inyo na timeline hanggang kailan po kaya magre-release ng pera yung insurance? Yun nga po sir eh. Pag tinatanong ko po yung sa kanila sa insurance, puro validating. Puro ganun lang po. Tapos hiningi ko sila kung kailan po yung exact date ng releasing para naman po namin yung bahay po namin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Juanico. Hello po. Hindi pa raw po nabibigyan apparently ng pampaayos dun sa bahay. Actually po, nagbigay na po ako sa kanila ng 15,000. After po ng pangyayari, nung kinabukasan po kasi, pumunta ako sa kanila. Kasi yun nga, nagpapusap kami. Binigyan ko po sila ng cash ng 15,000 kasi yun yung pera ko. Tapos sabi ko sa kanila, ipapasolder ko sa insurance kasi yun naman talagang dapat talaga doon. Nagkasundo na kami doon sa kasi may pirmahan kami doon sa barangay, doon sa harap ng kapitan. Siyempre yung insurance, kailangan kailangan ng mga requirements. Yung police blotter, yung mga pictures ng bahay, doon sa medical expenses. Itong sa medical expenses po, inauna ko kasi tao yun eh. Ngayon po, tapos na po yung kay Jomart. I understand no na kayo po ay nagbayad ng premium sa insurance. Okay? Para nga po sa mga ganitong insidente. Okay? Po. Pero December 7 pa po kasi 'yon. Anong buwan na? Marami kasi ang insurance. Kaya nilalakad ko. Ang sabi ko sa inyo, hindi kami maghihintay ng insurance kasi alam ko ang processing niyan. Nagkasundo tayo. Kahit tingnan dun sa kasunduan, wala nakalagay na insurance ang magbabayad niyan. Masyado naman kasi okay yung hinihingi nyo eh. Tingnan mo, gusto mo makita yung pinakabuong bahay nyo before and after para makita ng tulpo. Saka nakakita 200,000 plus na tagpitag yung bahay. Bagong paayos pa lang namin yan kasi nag-widening. Inabot yung iba niyan. Bro, ang bahay nyo, alam ko na, buong bahay nyo before and after. Tapos hinihingi yung mga materyales is para dun sa gagawin yung bagong bahay. Wala nga ang details lahat eh, pati pa ako eh. Hindi pa nga kasama dyan yung abala nyo sa amin eh. Yan na nga lang ang inano namin eh. Yung asawa ko umuwi ng biglaan.
Oo, hindi kami nag-aabuso. Masyado kasi kayo mapasado. Sir, Kung tutuusin, maliit lang nga yan eh. Sir, kayo po ang Bale, naka-insidente, hindi po naming kasalanan yon kung bakit nagkaganon. Kayo po ang may kasalanan, hindi po kayo dapat nagmamalaki sa na perwisyo nyo. Na perwisyo na po ninyo ng masyado ang pamilya. Hindi ako nagmamalaki. Sabi ko sa inyo, nakiusap ako sa inyo na ganito. Tapos sinisiraan ninyo ko. Pati sa barangay hall. Magandang hapon po sa inyo, Master Sergeant. Hello sir. Magtatanong lang po kami patungkol dun sa ginawa po ninyong investigasyon dito sa nang nangyari noong December 7 sa bahay po ni na Sir Rolly Romero at Ma'am Melinda. Bali nag-respond din po kami doon sir noong December 11. Tapos ang nadatnan na po namin sir is yung sasakyan niya po na doon na sir sa bangin na bali na ano na po yung bahay na banggaan po. Tapos nung pag ano po, bali na kasalubong na lang namin yung mga biktima na nasa ambulansya na po. Tapos nakabangga po, tsaka yung lola, yun na lang po yung nagpunta doon sa opisina namin. Tapos doon pa lang sir, parang nag-usap-usap na sila na isi-shoulder na po ni Sir Juanico yung lahat ng gastusin. Di bali sa amin sir, parang good as settled na po yun. Tapos ngayon sir, parang nabigla din kami kasi may ganito po na natawag. Kahit naman na meron ng natunugan kayo dati ng mga settlement talks between the parties, I suppose yung investigation pa rin ninyo continued. Tama po ba, Opo, Sergeant? opo. Ano pong Yes nakikita po. ninyong rason, no? Bakit nangyari po yung insidente na yon? Bali nag-malfunction nga po sir yung sasakyan, ang niya kasi bali pababa yun sir pababa yung yung kalsada. Ang alam ko sir yung mga bahay doon, mga bawal din po yun sir yung mga bahay na nandun. Bakit po? Kasi nasa gutter, mismong gutter yun po sir nung kalsada. Yung condition po ng driver, no? At that time na nangyari po itong insidente, ano pong... Ang condition po nung driver, parang ang sabi niya, siya po mismo sir ang nakatulog siya. Okay, so did we conduct any technical test of yung computer or yung machinery nitong sasakyan na Yes ito? po. That's why we arrived Yes po. with the conclusion na nagkaroon po ng malfunction. Anong klaseng malfunction po ito? Bali, hindi ko sir masabi ngayon sir yung sa sasakyan po sir. Kasi hindi naman ako sir po sa sasakyan. Bali, yun lang po yun sir yung naanuhan namin dun sir, yung naabutan po namin dun sir, yung bali yung sasakyan na po, malayo na po dun sa kalsada, nasa bangin na po sir. Dito lang sa insidente, no, the way as you found it, hindi ba mayroon pwede dito na criminal liability? Yes po. Okay, at hindi lang po naisampa yung kaso kasi there was an agreement among Yes po. the parties. So ang sabi Opo. kanina ni Sir Rolly, sir, if you confirm, dahil sasagutin po yung hospital sir. bills as well as Opo. yung damage to the property. Apo sir. Yes Okay. po. Wala po bang binigay na araw, Sir Juanico, kung kailan marirelease yung pera po na yan? Bibigyan na po ata sila. Ewan ko lang kung tinawagan na sila, Rolly. Meron po bang tumawag sa inyo? Wala pa po sir. Text pa lang po. Prepare pa lang po daw. Pero wala pa rin ibinigay na petsa kung kailan nyo matatanggap. Wala pa po. Okay. Wala rin sinabi kung magkano ang inyo pong matatanggap. Wala din po. Sir Juanico, insofar as the insurance claim is concerned, dahil kayo naman po yung contracting party with that insurance, dapat kayo po yung nagpa-follow up dyan sa insurance na yan. Nagpa-follow up kami, sir. And it's been 2 months. Palagi po nag-update and lahat ng hinihingi ng insurance po, yung binibigay ko. Karapatan na po ninyo, no, na magsampa ng kaso dito kay Sir Juanico if within a reasonable period of time. Sa tingin ninyo, hindi pa rin talaga darating yung pamparepair nyo ng pera, ang marirecommend po namin dyan, isampan nyo na po ng kaso. Nag-aano rin po kasi ako sa kaligtasan ng mga nakatira doon sa bahay na yun kasi umuuga nga po siya. Paano po kung once na natutulog sila, hindi na po sila magising kasi bumagsak na sa kanila yung bahay. Santa Rosa, meron daw pong blatter sa barangay na lasing daw po si Mr. Juanico Diaz nung time na mangyari po ang insidente. I-verify ko doon ma'am sa barangay Mangiring po ma'am kung may blatter po or kung sino po ma'am yung nagpa-blatter po na nakainom po si Sir Juanico ma'am. Sir Juanico, kayo po ba ay nakainom nung nangyari po ito? Hindi po, sir. Yung issue na lang dito, Sir Juanico, is sana makomply na lang yung compromise agreement. Okay po, wala po problema. Kung gusto paggawa ko, kasi may na po ako doon, may mga trabador po ang gagawa ng bahay nila.
Okay. Ganun po ang itry nating i-explore. Kasi kung ang dating po sa inyo, sir, pinaperahan po kayo ni na Sir Rolly at sina Ma'am Melinda, pwede rin namang alternative natin dito, kayo na rin po mismo magpagawa. Okay? Wala nang abutan ng pera, ibabalik nyo po in their original condition yung nasira po ninyo. Hapon sa inyo, kagawad. Magandang hapon, sir. Ayan, kasi gusto lang namin i-clarify with you kasi nakarating dito na meron daw blatter na lasing daw si Sir Juanico nung nangyari po ito. Saan galing po yon? Pagbukas ho namin sa sasakyan, nangangamoy alak yung driver kasi hindi nakakalabas yung driver. Lasing. Master Sergeant, did we conduct po intoxication test, alcohol test po dito sa kay Sir Juanico nung nangyari yung insidente? Sir, actually po, sir, wala po kami, sir, alcohol test sa opisina or sa bali, ang ano po namin, sir, sana dun sa hospital. Nagpa-hospital din po kasi, sir, yan si Sir Juanico. Okay, pero do you confirm na nangangamoy alak daw po siya? Nung pagbaba, sir, kasi nasa labas na, sir, siguro mga ilang minuto na, sir, nung nailabas sila doon. Hindi ko naman siya, sir, naamoy alak. Kaya hindi ko rin, sir, masabi na lasing po siya, sir. Sir Juanico, baka kailan po ninyo mapapaumpisahan yung pagpapa-repair? Pwede po ba mga ngayong Friday? Mga Monday, ganun. Para naman po yung magulang ko din na ma-safe po sila kung sakaling may bagyo pong Oo. darating. Sir Rolly, Sige po, sir. ibigay po ninyo kay Sir Juanico yung original condition po ng inyong bahay. Okay? Papa, sir. Lieutenant Colonel, si Attorney JV po ito. Magandang hapon. Ang sa amin lang po, no? Pakibantayan po mulit natin lahat po, no, ng ginagawa po nating investigasyon diyan po sa inyong jurisdiction. At sana, no, dito kasi so far naman meron pang pending na hinihintay dito kay Sir Juanico Diaz, baka sa inyong tanggapan din makatulong din para hindi na rin humaba itong issue po nila na ito, Sir Colonel. Yes sir, ako po mismo dahil nakausap po niya ako po mismo ang tututok dito na magkaayos na po ng dalawang pamit po. Yes po. Rest assured po na patututukan ko to sa investigator on case and ipapalo up po namin kung ano na pong updates or ano nang nangyari or nabigay na po ba yung mga kailangan pang ibigay doon sa ating kabilang part. Ano pa po yung mga kailangan namin ma-extend na tulong po sa ating mga biktima, pumunta lang po sila sa akin. Direkta na po sa akin nung para ma-guide ko na po sila o tayo utos na po sa ating mga kapulisan kung ano po ang mga kailangan po namin magawa o may tulong po sa akin. Salamat po, Colonel. Dito naman lumapit po kayo kasi gusto nyong i-honor yung kanilang pangako na ipapaayos ang inyo pong tahanan. Apo, sir. Salamat po. Marami Salamat pong po. salamat.